Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, 2 minutos or 3 minutos man mulabay, aga alas 6 sa kagabion. Takna, gidalit ka nato, Mabinay Mayor, Ernie Django Uy, Mabinay Vice Mayor, Dr. Duty Abada Uy. Ang kamaturan. Wala kita'y mahimo sa pagigbatok sa kamatuuran kundili ang pagpanalipod sa kamatuuran. Ang kamatuuran dili mo danag sa mga kasing-kasing nga puno sa mga bakak. Ang mga bakak dili makapausab sa kamatuuran. Ug sa katapusan, ang kamatuuran kanunay mo patigbabaw sa mga bakak. Ang kamatuuran mao ang kaptangan nga nahiuyon sa inadlaw-adlaw nga pinuluhan. Ang kamatuuran mao ang lawas sa tinuod nga mga butang. Kung ang imong mga aksyon wala magpamatuod sa kamatuuran sa imong mga pulong, ang imong mga pulong labaw pa sa makag. Ang kamatuuran mao ang pagbutyag sa tinuod nga mga panghitabo nga nahiuyon sa mga balaod ug pamatasan nga gidawat sa katilingban. Sanglit, ang kamatuuran mao'y maghatag kanadtong kagawasan. Ang kamatuuran. Greetings of peace and joy, Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan asa nga suok sa kalibutan. Kumusta og maayong gabi kaninyo ga tanan. Maayong nga gabi sa ato ga mga viewers nga nagapatalingog sa ato ga tulumanon via live audio streaming pinaagi sa Mr. Kasayuran na Facebook page. Kumusta o gamay nga gabi sa ato ga mga suki gatiga paminaw, katap lalawigan sa Negros Oriental o gakotob sa mabot sa ato ga Sibya via radio frequency. Naka-hook up kita sa SR 95.1 DYSR FM Dumaguete. Kumusta o gamayong nga gabi sa talaga mga empleyado sa Yanson Group of Bus Companies, Katap, Pilipinas o sa tanaga mga pasahero sa Valyacar Transit Incorporated. Hinaot aga kalinaw, kaluoy o mga panalangin sa balaan, buhi o gamhanan nga Diyos maanaak kaninyo. Adlaw karon nga Huwebes, September 21, 2023. Dayon sa ato gatulumanon ang kamatuuran uban ni Mr. Kasayuran J. Kapila. Diyogi ko ninyo sulod sa usa ka oras pagapukaw sa natulog nga kamatuuran sa Valyacar Transit Incorporated nga gidumala ilalom sa payong sa Yanson Group of Bus Companies. Pabuta ato ga trivia question karong gagabi una atong official hotline number 09950995540386. Ako ga Usbon, ato ga official hotline number para sa ato ga trivia 0995-540-3186. Okay, so as usual, ato ga pasalamatan ng ato ga mga online na viewers. At the same time, ato ataga ga pagatagad aga ilaga mga online na comments. Thank you for watching, Ma'am Dolores Galabay. Good evening, Sir J. Oga Ma'am Ging Amping Kanunay. God bless always. Gikan ni Ma'am Dolores Galabay. Ma'am Mona Lisa Chavez, maayong nga gabi, Sir J and Ma'am Ging Amping mo kanunay. Gikan ni Ma'am Mona Lisa Chavez. Arlene B. Magsanay. Thank you for watching, Arlene B. Magsanay. And Sir Edwin Oliveros. Mayong hapon na Boss G at Madam Ging. Gabi na ta, Sir Edwin, no? Kaya alas 6 pasado na sa kagabion. So, thank you for watching, Sir Edwin Oliveros. And then, palihog lang ko mga viewers, pag shares ato ga programa, restricted pagyapon ka. Restricted pagyapos indayging, dili pagyapon siya maka-share mga kaigsunan, no? So, tabangin lang ko ninyo pag-share mga viewers niniga ato ga programa temporarily because si indayging is restricted pa kay Mita. Okay? And then tagi focus inyo ga reaction ko ga unsay depende ninyo unsay reaction nga inyo ga ihatag. Either heart, care or like. Okay? And then update on natas ato ga mga trivia winners. So ato ga trivia winners mga igala ni adto ga Martes
Ato ga trivia winner sa Martes si Mr. Jubert Habil of Asam to ila. Talay man tingali to ga ila. So sir, palihog lag update sir ko ga kuan. Kini ga nanabay nanawag ni mga in charge sa premyo. Na-claim na ba nimo ang imong 10 kilos rice? And then inform nam ko sir kay nag-message ko nimo imong gibasa pero wa kay reply even a single letter. Palihog lag Mr. Jubert Habil. No, ato ga trivia winner. Wa ko masayo pa September 19, 2023. Palihog lang sir, niga i-update lang ko ga nanabay nanawag na mga in charge sa premyo na claim na ba nimo ang imo ga 10 kilos rice and then pananglitan ko ga imo na nga nakuha aga imo ga pulo ka kilo ga bugas sumay pag pictures imo kauglingon sir and then gami og caption nga nagpasalamat sa balaan buhi ug gamhanan nga Dios o ga sa ato ga sponsors isend sa ako ga Messenger G Kapila para ako ga postadas ako ga FB account. And the same also sa ato ga trivia winner kagapon September 20, 2023 si Mr. Filino David of Bahumpanda na Dumaguete. Sir Filino David of Bahumpanda na Dumaguete sir, paki-update lang sir ko ga nanabay nanawag ni mga in charge sa premyo or wala para ako ga mapalo up. Okay? So palihog laga reply sa ako ga message through Messenger sa inyo ga FB account. Okay? So, before ta mo proceed mga igala, ato ga taga ga pagtagad kini ga duga ga mga online na comment. Thank you for watching Ma'am Bit Calambro. Good evening Sir G and Ma'am Ging, God bless always. Gikan ni Ma'am Bit Palma Calambro. And thank you for watching Dudong Kaldib. Shout out ko sir sa mga Hirasol family sa Shinda Biasong Bay City. Gikan ni Dudong Kaldib mga kaigsunan. Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, 10 minutos man mulabay, aga ika-unom sa kagabion. Mga kasagabay sa kamatuuran, ang pinugos nga paglusob sa kapulisan sa Bacolod City, sa Mansilingan Headquarters sa Vallecar Transit Incorporated, nga mubutang og private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon nga walay court order, usa ka paglapas sa ilaga moral o legal nga responsibilidad mga kigsunan. Ang private security agency mga higala o mga suki tiga paminaw naghatag og seguridad alang sa negosyo nga pribadong gipanag-iya o gipanagan. Adunay balaod alang sa private security agency. Ang Republic Act number 5487. Usa ka balaod nga nagdumala sa organisasyon sa private detective, watchmen, or security guards agency sa mga kigsunan. Samtang ang court order mao aga formal nga paghatag sa desisyon sa korte. Og ang court decision mao ang katin-awan nga gihatag sa korte sa pagtapos sa usa ka pagdungog nga nagpatin-aw ngano nga ang usa ka mando gihimo mga kigsunan. Sa ako ga ubos ka panghuna-huna mga igala o ga mga suki tiga paminaw, dili makaturunganon aga gihimo sa kapulisan sa Bacolod City nga pinugos nga niga sulod sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated. Piyaig para nako mga igala aga ilaga argumento. Ang ilaga pangatarungan ora alibay mga suki tiga paminaw for me is unacceptable to the society. Kay sumala pa sa PNP Bacolod City, mubutang sila og private security agency sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon without court order mga kaigsunan. That is a violation sa ilaga moral and legal duties mga kaigsunan. Ang kapulisan mga igala o mga suki tiga paminaw
dapat mga igala patas. Walaya dapigan. Dili kay kiniga mulaban sila og usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon. So mao ni ang naitabo mga igala dito sa Mansilingan Headquarters sa Bacolod City, taliwala sa panagbangi sa pamilya Gayanson. Nga wala magkasinabot kung kinsa aga mo dumala sa pinakadako nga bus conglomerate sa Southeast Asia nga nagbase sa Pilipinas, ang Yanson Group of Bus Companies, particularmente ang Valyacar Transit Incorporated. So pasumangil na lamang sa PNP Bacolod City nga mubutang sila og private security agency aron sila pinugos nga makasulod sa Mansilingan Headquarter nga walay mando sa korte mga kigsunan. Sa ako nang gikaingon, ang private security agency naghatag og seguridad alang sa negosyo nga pribadong gipanag-iya o gipadagan. Unya, naaya balaod niya na mga igala nga nag-regulate for private security agency. Republic Act number 5487. Usa na siya kabalaod mga suking tigpaminaw nga nagdumala sa organisasyon sa private detective watchmen or security guards agency sa mga higala o mga suki gatiga paminaw. Unya karon, aga mando sa korte or court order mga higalag mga suki gatiga paminaw. Mao kana aga formal nga paghatag sa desisyon sa korte. So ning sulod aga PNP Bacolod City sa Mansilingan Headquarter sa Valyacar Transit Incorporated without court order. So ang court order mao aga formal nga paghatag sa desisyon sa korte. Samtang ang court decision mao ang katin-awan nga gihatag sa korte sa pagtapos sa usa ka pagdungog nga nagpatin-aw ngano nga ang usa ka mando gihimo. Pangutana mga igalaga mga suki gatiga paminaw. Naabay katungod ang kapulisan nga mubutang og private security agency sa usa ka pribado nga korporasyon nga walay mando sa korte. Sa nasayran mga higala o mga suki gatiga paminaw, ang PNP chief mao aga mo aprobar sa aplikasyon sa license to operate nga nagtugot sa usa ka tawo mga kigsunan nga moapil sa patigayon sa ahensya sa seguridad mga higala o mga suki gatiga paminaw. So nagpasabot nga aga kapulisan mga kigsunan dili nila responsibilidad nga mubutang og usa ka pribadong ahensya, mubutang og usa ka pribadong seguridad sa ahensya, private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa kining niaga panagabangi mga kaigsunan sa usa ka korporasyon. Dapat ang pulis walay labanan. Kinahanglan nga ang pulis mga igala magpataliwala. Sumoni karon ang ato ga pangutana. Katungod ba sa kapulisan nga mubutang og private security agency sa usa ka pribado ga korporasyon nga walay mando sa korte mga kaigsunan? Aga PNP chief mga igala mao aga mo aprobar sa aplikasyon para sa license to operate nga nagtugot sa usa ka tawo nga moapil sa patigayon sa ahensya sa seguridad. Pananglitan, kung adunay mo apply mga igala o kining ni aga license to operate LTO para sa kiniga private security agency, ang mo aprobar mga kaigsunan sa maong aplikasyon aga PNP chief. So discretion na mga igala sa PNP chief to approve or disapprove sa application for license to operate para sa kining gitawag nato ga private security agency. So dili trabaho sa kapulisan aga mubutang og private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa korporasyon. Hinuon aga hipi sa kapulisan aga PNP chief mao aga mo aprobar mga suki gatiga paminaw sa aplikasyon para sa license to operate sa usa ka private security agency mga kigsunan. Now, ang kapulisan mga kigsunan sila aga gitahasan sa pagpatuman sa balaod o pagpugong sa mga krimen
pagmintinar sa kahusay o kalinaw o pagsiguro sa kaluwasan sa seguridad sa publiko. Mauna aga duties and responsibilities, katungdanan o kining aga obligasyon sa mga elemento sa kapulisan ang pagpatuman sa balaod. Tungod kay sila mga law enforcer. So sila aga tiga patuman sa balaod. Dili kay mubutang sila og private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka kiniga korporasyon na mga kigsunan. Ang ila is to implement the law. Pagpugong sa mga krimen, pagmintinar sa kausay o kalinaw o pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa publiko, mauna aga katungdanan sa ato kapulisan. Public safety or public security, ang seguridad sa publiko o kaluwasan sa katawhan, mao aga pagpugong o pagpanalipod gikan sa mga panghitabo nga mahimo makadaot sa kaluwasan o seguridad sa publiko gikan sa peligro o kadaot sa kabtangan diin aga kaluwasan sa publiko, naglakip usab sa pagpanalipod o pagsiguro sa mga lugar sa palibot sa publiko, whether it's in public or private businesses sa mga higala. In other words, walay kiniga dapigan aga ato kapulisan na mga kigsunan. Sa ako ubos nga panguna-una mga higala, in my humble opinion, there's no question. Walay problema kung aga katuyuan sa kapulisan para sa kausay o kalinaw. Because one of their duties and responsibilities is to maintain peace and order for the safety and security of the public mga kigsunan. So para nako, dili question, dili problema kung ang katuyuan sa kapulisan para sa kahusay o kalinaw alang sa seguridad o kaluwasan sa katawhan na mga kigsunan. Kinahanglan mga igala, ang kapulisan mga sukigatiga paminaw, walay dapigan, ilang tumanon ang ilang legal o moral nga katungdanan. Ag ilaga legal and moral obligation. Aga muto sa kapulisan mga igala. Aga muto sa kapulisan is to serve and protect, service, honor, and justice. Mauni, aga kiniga muto sa kapulisan mga igala. To serve and protect, service, honor, and justice. Kini nagpasabot mga igala nga ang kapulisan mag-alagad og manalipod, serbisyo, dungog o hustisya mga sukigatiga paminaw. Ang pinugos nga lusob sa kapulisan sa Bacolod City sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated. Nga mubutang o private security agency pabor sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon nga walay mando sa korte mga kaigsuunan, sumala sa panultihon. When was legal and right becomes illegal, maybe because it's the law enforcer who are the lawbreakers. Sa panahon nga aga legal o katarong mahimong illegal, tingali tungod ang tigpatuman sa balaod, mao ang masinupakon sa balaod mga kaigsuunan. Pangutana, makatarunganon ba nga gubon sa kapulisan ang pader sa compound sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated aron makasulod o wala nila tuguti mga igala, wala nila tuguti nga makasulod ang mga pagkaon o tubig? For me, that is injustice. Dili na makatarunganon mga kaigsunan. Kanaga forcible entry miniga gipwersa nimo maski police mo diya mga igala, you cannot do that without court order. Maski police pa mo diya. Because no one is above the law. Ang balaod kinaglaga ato ga sundo na mga igala ga mga suki ga tiga paminaw na karon. Pinugos pa aga pagasulod sa Bacolod City PNP mga kaigsunan. Gilaliman ka mga igala o ga mga
suki gatiga paminaw ni nga sulod aga kining ni aga kapulisan na mga igala walay mando sa korte ang ilaga katarungan mubutang sila og private security agency pabor sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa korporasyon na mga kigsunan. Dili na pwede mga higala o mga sukig-tiga paminaw. No? Ang aksyon sa kapulisan, dili laga usa ka pag-asdang, kundili usa-usab ka diversionary tactics. Sa lintunganay nga ilisgutan sa kontrobersiya sa Vallecar Transit Incorporated o sa panagbangi sa pamilya ga yanso na mga kigsunan. So, nasuta na karon mga igala o mga sukig-tiga paminaw. Nga naay pipila ka mga pulis nga gustong mo papil sa teleseries sa panagbangi sa pamilya ga yanso na mga igala o mga sukig-tiga paminaw. So, dili lang gud unta mga kigsunan mo, kuan ba, kiniga mo gobiyan sa ilaga legal ana moral obligation. Kinahanglan na mga igala o mga sukig-tiga paminaw nga walay kiniga katungod sa katawan aga matumban o walay balaod nga malapas. Now, tugutan nato sa walay pag-angkon alang sa kaayo sa lantugi. Pangutana, kung ang intensyon sa kapulisan mubutang o pribadong seguridad sa ahensya ngano nga sa tago nga paagi nagpakatap kapin o kulang 200 ka mga pulis nga naka full battle gear with tear gas halos katumbas sa 1/3 sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Bacolod City mga higala o mga sukig-tiga paminaw. Manay gusto na to ga maklaro mga igala. Mubutang mo og kini ga private security agency sa Mansalingan headquarter sa Vallecar Transit Incorporated sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon. Unya sa tago nga paagi nagpakatap sila mga kaigsunan kapin o kulang 200 ka mga pulis nga naka full battle gear with tear gas mga igala halos katumbas sa 1/3 sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Bacolod City. Ingon ana ba day mga kaigsunan kung mo put up og kiniga private security agency? Kinahanglan nga more or less 200 PNP personnel naka full battle gear with tear gas pa mga igala. Unsa man na gira? Mubutang man ka mo og kadaga private security agency. Unya ngano nga secretly deploy man mo og kapin o kulaga 200 ka mga PNP personnel naka full battle gear pa mga kaigsunan with tear gas. So sa may bot pasabot ana gira inyo gatuyo. So di aga dapita mga kaigsunan konflikto na daan. Aga kining ni aga intensyon sa kapulisan o ilaga pangatarungan. Aga ilag intensyon is to put up private security agency sa Mansilingan headquarters sa Vallecar Transit Incorporated sa usa ka grupo nga nalambigit sa pinagbangi sa usa ka korporasyon. Sikan mga kaigsunan nanuman nga nag-deploy sila og more or less 200 PNP personnel nga naka full battle gear with tear gas mga igala. Unsa man gyud? Gira inyo ga tuyo or kining ni aga mubutang mo ga pribadong ahensya sa pribado ga seguridad sa ahensya. Pagklaro PNP Bacolod City. So muna di mga kaigsunan aga ilaga pagsulod questionable na daan. Kay wa man sila kiniga court order nga gibasihan mga igala. Di man basta-basta mga kaigsunan nga musulod sila di o wala sila kiniga court order. Kay kadaga na aga Mansilingan headquarter private property na siya mga igala, dili na government property. So kinahanglan nga kiniga aga ilaga action pinasubay sa balaod. So mabitaw na nga kinahanglan nga naay court order para dili ma-technicalities, para dili maigo sa teknikalidad ang ato ga kapulisan sa ilaga kiniga action nga pagahimuon. O di man na pwede mga igala nga musulod kariya nya wa na magkadimao kung nagkasumpaki na ang ilaga intensyon o ga pangatarungan.
mubutang og private security agency. Unya aga nag-deploy sila ga more or less 200 PNP personnel naka full battle gear with tear gas. Unsa man ni gira? Imposible po na kayo mga kigsunan. Koga ang ilaga tuyo is to put up a private security agency niya mag full battle gear. Napay mga tear gas mga igala. Uy, panggira na mga kigsunan. Kini dili ni may tabo kung walay kining ni aga nag-contact sa kiniga PNP Bacolod mga higalaga mga sukiga tiga paminaw. Munay ako ga kaugalingog kuan mga kigsunan na analysis. That is my personal analysis mga higala. Alangan man kung aga kiniga ato ga kapulisan mo responde ko ga walay nadawat nga impormasyon. Kung walay nagpahibalo nila. Di man na pwede mga kigsunan. Not unless ko ga na ay kiniga gibutang dito nga PNP personnel o niya siya mo'y nakasaksi andi na nangayo siya o ga kiniga assistant sa kinig ni aga PNP station sa Bacolod City. Kana mo'y pwede na. Pero without court order mga kaigsuunan, pinugos pa aga pagasulod, wa pa magkadimao aga ilaga intensyon o ga kining ni aga pangatarungan nagkasumpaki mga igala, makaduda. Diba? In the first place, dili pwede mga kaigsunan nga aga kapulisan mubutang o ga private security agency sa kining ni aga usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon na mga kigsunan. Sa ako nang gikaingon, dili trabaho sa kapulisan ang pagbutang o ga kiniga pribado ga seguridad mga igala o ga mga suki ga tiga paminaw. Dili na trabaho sa ato ga kapulisan na mga igala. Inoon aga ato ga kapulisan mga kaigsunan, sila aga gitahasan sa pagpatuman sa balaod o pagpugong sa mga krimen, pagmintinar sa kausay o kalinaw o pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa publiko. Granting mga kaigsunan nga kining ni aga na ay ibutang nato turmoil nga kiniga na itabo sa Mansilingan headquarter. So kinahanglan nga naaaga presensya sa ato ga kapulisan para mapugnan aga kining ni aga tensyon nga dili mo sangko into untoward incident para malikayan aga kiniga mga dili maayo ga panghitabo mga igala o ga mga suki ga tiga paminaw. Pero ko ga pinugos aga paga sulod without court order unya aga katarungan mubutang o ga private security agency. Dili na pwede mga igala kay dili na trabaho sa kapulisan nga mubutang o ga private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa pragbangi sa usa ka korporasyon. Although public safety or public security aga seguridad sa publiko o kaluwasan sa katawan mao aga paga pugong o ga paga panalipod gikan sa mga panghitabo nga mahimong makadaot sa kaluwasan sa seguridad sa kining ni aga publiko mga igala gikan sa peligro o kadaot sa kabtangan diin ang kaluwasan sa publiko naglakip usab sa pagpanalipod o pagsiguro sa mga lugar sa palibot sa publiko whether it's in a public or a private businesses sa mga higala. So, pwede sila nga kiniga kuan mga kaigsunan, kiniga ilaga i-maintain aga kausay o kalinaw. Pero kung gubo na aga pader mga igala, unya kining ni aga dili tugutan mga suki gatiga paminaw nga makasunod aga mga pagkaon o tubig, di na pwede mga kaigsunan. That is beyond their legal and moral responsibility mga igala. There's something wrong with that, ladies and gentlemen. Diba? There's something wrong. Kaya wala gud magkanimao kadaga ilaga intensyon o kadaga ilaga kuan mga igala, kadaga ilaga pangatarungan. Dapat unta mga igalaga mga suki ga tiga paminaw ang ilaga pag-adto dito mapay mo ingon sila nga anaami dire aron na mapugnan aga kining ni aga kasamok nga dili mo musangko ngadto sa kiniga panaga dapatay. Pero kung moingon nga, mubutang o private security agency, di mo na trabaho ninyo. Dili na trabaho ninyo, kapulisan. Ang trabaho ninyo mo ang pagpatuman sa balaod. Nakaroon, asa magbalaod nga inyo gipatuman nga ang inyo pagsulod pinugos, wa pa jumoy court order.
O, unya karon na mubutang mo ga private security agency pabor sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon na tiwas jud mo. Di na pwede mga igala o ga mga suki gatiga paminaw. Kinahanglan aga kining ni aga balaod mga igala ato ga irespeto mga kaigsunan. Ang balaod giimo alang sa tawo, dili ang tawo alaga sa balaod. Ang pagmando sa tawo walay pagdumala sa balaod. Ang tanan man nagsama atubangan sa balaod ug adunay katungod nga walay pagpihig sa parehas nga proteksyon sa balaod. Ang balaod mga kaigsunan parehas alang sa tanan, kinahanglan ipatuman sa parehas nga paagi. Ang labing maayo ga kahulugan sa balaod mga igala mao aga disiplina o ga propesyon. Now, pangutana, asa ang disiplina o ga propesyon sa ato ga kapulisan sa Bacolod City? Nga nisulod sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated, pinugos nga walay court order ang ilaga katarungan mubutang o ga private security agency pabor sa usa ka grupo nga nalambigit sa corporate conflict. So, ang labing maayong kaulugan sa balaod mao ag disiplina o propesyon nga may kalambigitan sa mga kustombre, mga gawi o mga lagda sa pamatasan sa usa ka komunidad nga giila nga nagbugko sa katilingban. Bisan unsa aga makita, bisan unsa ato ga makita sa palibot mga kigsunan, ang tanan konektados balaod. Ang balaod dili lamang usa ka butang nga sundon para sa ato ga kaugalingon. Apan alang sa paghimog usa ka malinawon nga katilingban mga igala o ga mga suki ga tiga paminaw. Walay tawo mga kaigsunan nga labaw o ga ubo sa balaod. Ang tanan parihas atubangan sa balaod. Kinahanglan tanan mutuman sa balaod. Bisan kinsa makahimog ga kalapasan sa balaod, mahimog ga silutan, kabus o adunahan. No one is above the law. Di ba? Now, karon mga igala o ga mga suki ga tiga paminaw, kinsa man iga pakana mga kigsunan. Kiniga kabay ni ini mga igala. Nga ang mga kapulisan pinugos ang pagsulod sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated. PNP Bacolod City forcibly entered Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated without court order. Ang ilang katarungan is to put up private security agency in favor to one group nga nalambigit sa corporate conflict ka mga igala. Di na pwede mga kigsunan. Now, pangutana, kang kinsa maniga pakana. Kinsa may na ay connections ka pulisan. Mga igalaga, mga suki at tiga paminaw. Now, listen up, listen good. Usa sa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga naglangkob sa grupo sa Yanson 2, gikonbikto mga igala sa Korte Suprema. Guilty beyond reasonable doubt si Jeanette Yanson Dumangkas sa kidnapping for ransom with murder nga natala sa kasong kriminal number 94-15562 o 94-15563 mga higala o mga suki gatiga paminaw. Sa desisyon sa Korte Suprema, Manila Third Division, GR number 133527-28, dated December 13, 1999. Kinsa ang mga akusado kauban ni Jeanette Yanson Dumangkas nga gikonbikto sa Korte Suprema mga igala? Mauni nga mga musunod. Ang mga akusado nga sila si Jeanette Yanson Dumangkas, Police Colonel Nicolas M. Torres, Police Inspector Dennis C. Abito, Police Officer Mario Lamis Y. Fernandez, Dominador Hirochi Y. Mahusay, Jaime Gargaliano, Rolando R. Fernandez, Edwin Di Binagracia, Teody Delgado, guilty beyond reasonable doubt as principals and Cesar Picha as accessory. So, ang kauban ni Jeanette Yanson Dumangkas nga gikonbikto mga igala sa Korte Suprema for kidnapping
with for kidnapping for ransom with murder, mga police colonel, police inspector, o mga police officer, mga higala. Mauna aga kakonsabo ni Jeanette Yanson Dumangkas nga usa sa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga naglangkob sa grupo sa Yanson 2 nga iyang gihatagan og espesyal nga pabor. So sa ato pa, si Jeanette Yanson Dumangkas na ay koneksyon sa mga kapulisan. Kaya ang iyaga kakonsabo sa kidnapping for ransom with murder, police colonel, police inspector, o mga police officer, mga higala, o mga sukigatiga paminaw. Now karon, kini nga pinugos nga pagsulod sa PNP Bacolod City sa Mansilingan headquarters sa Vallecar Transit Incorporated without court order. Nga ang ilag katarungan mubutang og private security agency nga dili man na ilag trabaho. Ang pagbutang og private security agency pabor sa usa ka grupo nga nalambigit sa corporate conflict mga higala. Ang kapulisan mao aga tigpatuman sa balaod. Dili aga pagbutang og private security agency sa usa ka private sa usa ka kiniga korporasyon na mga kigsunan. Stilan. So, kinsa may dili magduda be karon? Kinsa may adunay connection sa kapulisan? Do you think, ladies and gentlemen, nga kanaga kapulisan musulod na diya ko ga walay kiniga nagatawag nila, walay mga instruction na diya? Ay nalang ganit mga igalaga, mga suki-gatiga paminaw. Kiniga, with due respect sa ato ga PNP organization, mga igala, with due respect, kiniga ato ga kapulisan sa pagkakaron, I don't know kung makarecover pa ba ni ilaga moral, sa ilaga integrity and credibility. Just because many of our police enforcers, mga kaigsunan, belongs to illegal drug trade, crimes, and other, etc. blah blah blah. Maray tinuod mga kaigsunan, ang uban ay lambigit sa kiniga illegal drug trade, illegal gambling, karang uban ay lambigit sa kiniga kidnapping, patay, sa panaga uban diya mga igala. So munay naka daot sa kining niaga imahe sa PNP organization na mga kaigsunan. So dapat unta mga igala nga ang ila nga legal and moral responsibility amoray ilaga tumanon para dili maepektuhan aga ilaga organisasyon. Ngun ana lang na kasimple mga kaigsuonan. So again, ato gaklarohon nga aga usa sa mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga naglangkob sa grupo sa Yanson 2 nga iyang gihatagan og espesyal nga pabor. Especially si Jeanette Yanson Dumangkas gikonbikto sa Korte Suprema tungod sa kidnapping for ransom with murder. Kinsay kauban ni Jeanette Yanson Dumangkas sa kidnapping for ransom with murder? Police colonel, police inspector o mga police officer mga igala. O nakadungog ba mo? Nga naay grupo sa Yanson 4 nga napriso gumikan sa kidnapping for ransom with murder? Wala. Naa sa grupo sa Yanson 2 si Jeanette Yanson Dumangkas nga usas paboritong anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson mga igala, mga sukigatiga paminaw. Sad-an sa walay pagduwa-duwa sa pagdagit, pagbihag, pagtanggong o pagpatay sa mga biktima nga sila si Rupino Gargar Jr. o Danilo Lumangyaw mga kigsuunan. Hinungdan nga si Jeanette Yanson Dumangkas gihukman nga mabilanggo sa silot nga reclusion perpetua. Onya ilalom sa revised penal code, ang reclusion perpetua adunay pagkabilanggo sa labing minus 20 ka tuig ug usa ka adlaw hangtod sa labing taas nga 40 ka tuig mga kigsuunan. Gilaliman ka ni anaga silot sa reclusion na perpetua. 20 years and 1 day to 40 years imprisonment mga kaigsunan. Mauna aga silot nga gipahamtang sa Korte Suprema batok sa pinalanggang anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga si Jeanette Yanson Dumangkas nga sad-an sa walay pagduwa-duwa sa kasong kidnapping for ransom with murder mga kaigsunan. O kinsay ga konbikto? Ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema mga kaigsunan mauni aga labiga taas nga hukmanan sa Pilipinas.
Ang nagunang gimbuhaton sa Korte Suprema mao aga pagadumala sa pamunuan sa ubos nga mga korte sa tibuok Pilipinas o sa ilag mga kawani. Ang Korte Suprema naglihok ingon usa ka katapusang hukmanan nga atong kadangpan. It's rolling, cannot be appealed. Ang hukom sa Korte Suprema dili maapilar mga kigsunan. So, pangutana, unsa aga partisipasyon ni Jeanette Yanson Dumangkas nga gikonbikto sa Korte Suprema sa kidnapping for ransom with murder? Si Jeanette Yanson Dumangkas mga kaigsunan, alang sa kasayuran sa tanan, siya ang principal by induction. Principal by induction si Jeanette Yanson Dumangkas sa kidnapping for ransom with murder. Mauna ang iyang partisipasyon mga kaigsunan. Duha ka paagi nga mahimong principal by induction ang akusado sa krimen mga kaigsunan. Pinaagi sa direktang pagpugos sa uban sa pagbuhat sa krimen, sama sa paggamit sa dili mapugnan nga krimen, paghimo sa dili mapugnan nga kahadlok o pagtanyag sa ganti mga igala. Hinungdan aga Korte Suprema ni mando ni Jeanette Yanson Dumangkas sa pagbayad o mga damyos sa mga manununod sa mga biktima sa kasong kidnapping for ransom with murder mga kigsunan. O, di karon gipabayad si Jeanette Yanson Dumangkas sa Korte Suprema ngadtos mga manununod sa mga biktima sa kidnapping for ransom with murder. So, ang manununod ni Rufino Gargar Jr. nakadawat og 50,000 pesos as indemnity for death isip bayad sa kamatayon. 50,000 pesos. No, 50,000 pesos as indemnity for death isip bayad sa kamatayon. Another 50,000 pesos actual damages isip actual nga kadaot. 300,000 pesos compensatory damages, lost income, nawala nga kita. 100,000 pesos moral damages, moral nga kadaot. And 50,000 pesos exemplary damages, so London nga kadaot. Total 550,000 pesos aga total damages nga nadawat sa mga manununod sa biktima ni aning Rufino Gargara Jr. Ang mga manununod ni Danilo Lumangyaw mga kigsuna nakadawat og 150,000 pesos as indemnity for death isip bayad sa kamatayon. 50,000 pesos actual damages isip actual nga kadaot. 300,000 pesos compensatory damages, lost income, nawala nga kita. 100,000 pesos moral damages, moral nga kadaot. And 50,000 pesos exemplary damages, so London nga kadaot. Total 650,000 pesos aga total damages manghigala nga nadawat sa mga manununod sa biktima ni Danilo Lumangyaw mga kaigsuunan. O gilaliman kani ana mga igala o mga suki tiga paminaw. So karon aga pangutana, kinsa may naay criminal instinct sa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson? Imagine babayi, kababayi ga buhat mga igala, kini dili ni ingo ga pagaunsa ni Jeanette Yanson Dumangkas. Ang ato diri gibasihan is sa Supreme Court decision. Gikonbikto siya mga igala. Ay, so react ganaga mo react. Kita diri wa man ta magdaot, wa man ta magpakaula, wala man ta masangil. Factual man ni ato. Naa man tay documentary evidence nga gibasihan. Kaya pa yan na lang ko gusto ri ay. React mo, react. Ato diri mga igala gasulti tas tinuod. Naa tay gibasihan, naa tay dokumento gibasa mga igala. Ay nalgani mo pagkalimpyo. He who comes in equity must come with clean hands. Dili kay kadaga kuan pa mo diyan, magpakalimpyo mo bisag gikonbikto na dyan mo sa Korte Suprema. Saon gunin nyo na pag tuwis ka matuuran nga factual na documentary maning ato gisgutan na mga kaigsuunan. Pare akara na iya nga mga abogado diya. Diba? So, at least klaro na to mga igala. Nga kanang pinugos nga pagsulod sa kapulisan sa Mansilingan Headquarter, ato klaron PNP Bacolod City. Ang pinugos nga pagsulod sa PNP Bacolod City sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated without court order mga kigsunan, in my humble opinion, that is a violation of their moral and legal duties.
mubutang sila og kadaga private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa panagbangi sa usa ka korporasyon nga walay mando sa korte. Dili na inyong trabaho, PNP. Unsa ba yung tawon mo? Ayaw mo pag iningon ni anak, buhata naga inyong trabaho riya. Ipatuman ang balaod. Dili kaya mudapig mo sa usa ka grupo o niya ang usa ka grupo inyong kontrahon. Mao man ni tabo. De karon kinsa may nakabenepisyo? Yan ang pinugos nga pagsulod sa PNP Bacolod City sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated. Kinsa ang nakabenepisyo? Di ba si Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ang grupo sa Yanson to? Kinsa ang napiktuhan? Ang grupo sa Yanson 4. Kay sila ang napalagpot sa PNP Bacolod City. Unya karon mo ingon sila nga ang ilagat pagsulod mao ang pagbutang og kining niaga private security agency. Asa ang private security agency? Napalagpot malagi ninyo aga kining niaga kwan. What I mean is okay, I would like to reform my statement. Aga nakabenepisyo mga igala aga Yanson to og si Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Kay aga pinugos nga pagsulod sa PNP Bacolod City sa Mansilingan Headquarter sa Vallecar Transit Incorporated without court order kunuhay mo butang og private security agency sa usa ka grupo nga nalambigit sa kining niaga panagbangi sa usa ka korporasyon mga kaigsunan ang nakapaimulos mao aga kining niaga grupo si Yanson to. Kay sila aga kiniga nabalik nila aga kontrol sa Vallecar Transit Incorporated. Samtang ang grupo sa Yanson 4 ninga pahawa mga igala. Tungod kaya gilaliman ka more or less 200 PNP personnel ang gideploy. Halos katumbas sa 1/3 sa tibok pwersa sa PNP Bacolod City naka-full battle gear with tear gas. Ako sabay, dag-anan sa kiniga grupo si Yanson 4 nga walay mga armas. Ang ilaga tuyo dili man gira. Yang ano ga mag-iningon man anag PNP mga kaigsunan just because of kining ni aga Yanson to and Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Ano na sa Yanson to na adya naglangkob si Janet Yanson Dumangkas nga gikonbikto sa Korte Suprema tungod sa kidnapping for ransom with murder. Kinsa may kakonsabo ni Janet Yanson Dumangkas? Police inspector, police colonel o mga police officer. Aber kamo unsa may inyo ga kuan dia analysis? Kinsa may kiniga ga kontak araga mga pulis araga mga tambalos-los ning klase ga police mga kaigsunan oy. Ako mga igala malipay ta nga na ay police. Malipay ko kung naay makita na ko ga kiniga PNP personnel sa usa ka lugar. Kana ba gitawag nato ga kuan mga igala kanaga unsay tawag nato ana nga makita aga kapusilan kapulisan kan kapusilan naman aga kapulisan kana baga kuan sila unsay tawag na termino ana kana nga visible police visibility kay at least maantahay aga kiniga mga kuan mga bad element. Pero mga pulis tambalos-los mga igala, awa dyan ay klaro mga kaigsunan oy. Gabuling-buling lang na sa PNP organization mga kaigsunan. Muna nga usay mga igala, di nato mabaso lang ato ga mga kaigsunan nga makasaway sa ato ga kapulisan just because sa mga pipila ka kapulisan usab nga mga iskalawag. Okay? Ato niya ipadayon ugma mga igala kaya napatay trivia unya hapit naman. Hapit na ato ga oras napatay trivia mga igala. Philippine Standard Time oras sa Pilipinas 51 minutos suman walabay aga alas 6 sa kagabion. Nini gabaynas ato ga tulumanon padayon kita alaga sa ato ga trivia. Aga pangutana mga higala o ga mga suki ga tiga paminaw. Kinsa sa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ang gikonbikto sa Korte Suprema nga sad-an sa walay pagduwa-duwa sa kasong kidnapping for ransom with murder o gisulutan nga mabilanggo sa reclusion perpetua. Letter E, Leory Yanson. Letter B, Roy Yanson. Letter C, Ricky Yanson Jr. Letter D, Emily Yanson. Letter E, Jeanette Yanson Dumangkas. Letter F, Selena Yanson Lopez. Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga listeners o mga viewers, bukas ng atong official hotline na number 0995-540-3186. Aga makatubag sa insakto ga
sa ato ga pangutana, makaangkon og pulo ka kilo ga bugas sumay, gidalit sa mga kabubuton sa ato ga tulumanon aga kamaturan. Ako ga Osbon, ato ga trivia question for tonight aga pangutana. Kinsa sa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villafloresa Yanson ang gikonbikto sa Korte Suprema nga sad-an sa walay pagduwa-duwa sa kaso ga kidnapping for ransom with murder o ga gisilutan nga mabilanggo sa reclusion perpetua. Letter E, Leo Yanson. Letter B, Roy Yanson. Letter C, Ricky Yansona Jr. Letter D, Emily Yanson. Letter E, Jeanette Yanson Dumangkas. Letter F, Selena Yansona Lopez. O nagatawag ato nga taga pag tagad kay pikin natas ato ga oras. Hello, may nga gabi. Hello, good evening. Kinsa ni palihog? Hindi ka nang gambay. Ay, ako man i-cancel og dili. Ma'am, ayaw mo paminaw sa in the meantime nga nakasulod na mo sa ato ga hotline number, ana mo paminaw sa inyo ga cellphone number. Ayaw mo paminaw sa radyo kay dilid na. Muna nga ang akong pangutana dugay ninyo matubag. Unya pikin na tas atong oras. Pasensya na akong gi-cancel mangigala way klaro. Way klaro ang kwan. Kamo gani ga manawag mo, ayaw mo pagsige ga tabi diha. Paminaw mo o ga mangutana ko tubaga dili kay kanang stilan kanaga uban mga igala ga problema kay dili sila kasulod naay uban makasulod ay porbida magdinangag manoon mga igala. Pasensya na nanawag nga akong gi-cancel wata makinahanglan ga karekuan sayang ang ato ga oras. Every second, every minute during this program must count because this program is a paid broadcast. So mataga segundo matag minuto mga higala bililhon dinis ato ga tulumanon tungod kay nagbayad tag oras. Wata magka-komedya, wata magdula diri mga kaigsunan niya. Mukan gani ga once gani nga kanaga i-on the air na tamo kini timan ininyo ni mga caller. Once gani i-on the air na tamo, once nga makontak na ninyo aga ato ga official hotline number, ana na mo paminaw cellphone nga inyong gigamit pagkontak sa ato ga numero. Para inigpangutana na ako, madunggan dayon ninyo, matubag. Dili kay, magsige pa mo gatabi. Ana, maminaw sa radyo. No, delete na, ulahin na. Ug ana po mo sa Facebook Live, samot delete. So, kung mutawag mo, moapel mo sa ato ga trivia, nya makasulod na mo, i-on the air na ta mo, ana na mo paminaw cellphone ninyo, nga gigamit pagkontak sa atong official hotline number. Para, unsay akong pangutana, matubag dayon ninyo. Dili kay kanaga pangot i-on the air na. Hello, may gabi, kinsa ni palihog. Magtabi pa mga kaigsunan. Lisod kayo na. Sayang ato ga oras mga igala. Ako gani, susko. Wa pala man ni ato ga trivia. Ako ipadayon ni ato ga discussion mga igala. Pero tungod nga na atay trivia, mudaga ako gagi cut off ang ato ga topic. Kaya na may trivia. Unya karo ga lipay ta ka na ay cooler makasulod mga igala. Unya di man punoon maminaw mga kaigsunan porbida. Sayang ang ato ga oras, sayang pud ang opportunity. O kinsa man gani to ga nanawag mga igala. Ayaw ninyo usiki aga kahigayunan nga makasulod mo sa ato ga kini nga kuan. Official hotline na number. Para inyo ga maangkon ang pulo ka kilo ga bugas humay. Aning kini ato ga pangutana mga kaigsunan, simple kayo. Aga tubag na aras ato ga kini ga gisgutan. Gibe na kayo aga numero. Wa mi intensyon nga lisod-lisoron pa nato aga kiniga ato ga mga listeners o ga mga viewers. Aga sekreto ra jud maminaw mga igala. So og i-on the air na gani ta mo, concentrate mo sa kining ni aga inyo ga kuan. Pagtawag, anha na mo paminaw sa inyong cellphone. Ayaw na diya sa namagoy uban mga igala nga ganahan sila makadungog sa ilaga tingog sa radyo. Pwede man na mga igala pero ang problema kay delete man god. So, once gani nga, kining ni aga, ma-on the air na mo, kamo ang makakontak sa atong official hotline number, ana na mo paminaw cellphone ninyo, nga inyong gikontak sa ato ga hotline number, para, unsa ako pangutana, matubag dayon ninyo. Nga tanawag, kaganina mga igala, nga pangutan-on mo, pastilan, gatabi ra. Kanya ako madunggan, ilaga tingog, napay background na, nadunggan pa na ako ng ilaga, I don't talk, asa to sila naminaw, Facebook Live o radyo ba? Ako sugpod ang ilaga monitor. Ya, pero dilid. So sayang aga kay gayunan nga nakasulod sila. Di ay kiniga tawag kadua. Pikir bitaw sa atong oras mas pasanta ni. Hello, may nga gabi. Hello, good evening. Kinsa ni palihog? Cancel na.
Wa tay kiniga kuan ron. Pangutan-on dili manubag mga igala. Okay, so ato na tagagapagatagan kinigaduga ga mga online na comment mga igala. Thank you for watching Duan. Good eve Sir J. I'm watching from Banga, Bayawan, Negros Oriental. Gikan ni Duan. Salamat kayo. Mirna Kulot Bangilio. Maayong nga gabi Sir J and Ma'am Ging. Roslina Roblico. Good evening Sir G. Ma'am Ging. Gikan ni Roslina Roblico. Teresita Grayan. Good evening Sir G and Ma'am Ging. Gikan ni Teresita Grayan. Ma'am Gasuros. Good evening Sir G. Gikan ni Gasuros. Gilbert Elnar. Good evening Ma'am Ging and Sir J. Always lang mag-amping Ma'am Ging and Sir J. Gikan ni Gilbert Elnar. Randy Andoy Roblico. Naka-view siya karon mga igala. Nag-watch siya sa atog Facebook Live. Randy Andoy Roblico. Inli Silabag. Na priso until now mga akusado, sir. Na priso until now mga akusado, sir. Nakagawas na. Inli Silabag. Nakagawas na. And Raunil Susa sa Rabong. Jeanette Yanson na Dumangkas. Iyaga ko ani tubag. Gipagis online na comment. Okay. Ariela Solidad. Good evening Sir J. Padayon ra jud sir. Kaya ganahan jud mi maminaw nimo. Sige og shout out ko sa tanang taga Nato Barangay Santo Niño Tanhay. Gikan ni Ariela Solidad. Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, 59 minutos man mulabay. Alas 6 sa kagabion. Takna, gidalit ka na to, Mabinay Mayor Ernie Django Uy, Mabinay Vice Mayor Dr. Duty Abada Uy. Mga kasagabay sa kamatuuran, mao kadto aga nagalangkob sa Huwebes nga edisyon sa programa Aga Kamatuuran uban ni Mr. Kasayuran J. Kapila. Hangtod ugma sa sabaga takna sa atog ugma Friday, so sayo ta magsugod, no? Basta Biyernes, alas 4 hangtod alas 5 sa hapon, magsugod ang atong live audio streaming via Mr. Kasayuran Facebook page, hook up via radio frequency SR 95.1 DYSR FM Dumaguete. Dagdaga salamat sa inyo kapag paminaw, mayong gabi kaninyo nga tanan. Shalom! Ang kamatuuran. Wala kita'y mahimo sa pagigbatok sa kamatuuran kundili ang pagpanalipod sa kamatuuran. Ang kamatuuran dili mo danag sa mga kasing-kasing nga puno sa mga bakak. Ang mga bakak dili makapausab sa kamatuuran. Ug sa katapusan, ang kamatuuran kanunay mo patigbabaw sa mga bakak. Ang kamatuuran mao ang kaptangan nga nahiuyon sa inadlaw-adlaw nga pinuluan. Ang kamatuuran mao ang lawas sa tinuod nga mga butang. Kung ang imong mga aksyon wala magpamatuod sa kamatuuran sa imong mga pulong, ang imong mga pulong labaw pa sa bakal. Ang kamatuuran mao ang pagbutyag sa tinuod nga mga panghitabo nga nahiuyon sa mga balaod ug pamatasan nga gidawat sa katilingban. Sanglit, ang kamatuuran mao'y maghatag kanadtong kagawasan. Ang kamatuuran